Liza, ang kwintas ko! Ang perlas na pamana ni Mama! Ang sigaw na yon mula sa ikalawang palapag ay tila kidlat na gumising sa kaluluwa ni Liza. Binitawan niya ang basahan at halos liparin ang engrandeng hagdanan ng mansyon ng mga Del Rosario. Isang kaba ang gumapang sa dibdib niya, isang pamilyar na takot na bumabalot sa tuwing naririnig niyang nababalisa ang boses ni Doña Remedios. Sa isip niya, umalingaw-ngaw ang huling habilin ng kanyang lola bago ito pumanaw. Alagaan mo si Remedios, apo. Utang natin sa kanila ang lahat. Huwag mong pababayaan. Hindi ito simpleng trabaho para kay Liza. Ito ay isang pangako. Pagdating niya sa silid ng matanda, naabutan niya ang eksenang wari-iuy, hinango sa isang magulong pelikula. Nakabukas ang lahat ng drawer. Ang mga damit ay nagkalat sa sahig. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Remedios. Ang muka ay namumutla at ang mga kamay ay nanginginig. Ma, please, kumalma po kayo. Pakiusap ni Adrian, ang nag-iisang anak ng Donya, habang marahang hinahawakan ang balikat ng ina. Hahanapin po natin, baka kung saan nyo lang nailagay. Sa tabi ni Adrian ay nakatayo si Patricia, ang kanyang maganda at sopistikadang nobya. Agad itong lumapit sa matanda. Ang mukha ay puno ng perpektong pag-aalala. Tita, baka po nalimutan nyo lang kung saan nyo naipatong. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan namin kayong maghanap. Pero umiling si Doña Remedios. May luha ng namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Imposible. Dito ko lang yon iniwan sa ibabaw ng tokador ko kagabi. Bago ako matulog. Sigurado ako. Pinagmasdan ni Liza ang bawat kilos ni Patricia. Ang paraan ng paghaplos nito sa likod ng Donya. Ang malumanay nitong boses. Tila perpekto. Pero may kung anong malamig sa mga mata nito na hindi nababasa ng iba. Ako na po ang maghahanap, senyora, mahinang sabi ni Liza at nagsimula siyang maghalongkat sa mga gamit na nagkalat. Habang ang lahat ay abala, si Patricia ay tahimik na lumabas ng silid. Walang nakapansin maliban kay Liza. Isang masamang kutob ang biglang kumapit sa puso niya. Sinundan niya ng tingin ang papalayong figura nito. Ilang minuto pa, bumalik si Patricia. May hawak na isang baso ng tubig. Ngunit ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanyang biglaang pagsigaw. Oh my God! Nandito! Napatigil ang lahat. Nakaturo si Patricia sa loob ng maliit na ref sa sulok ng silid kung saan karaniwang nakalagay ang mga gamot at inumin ng Donya. Nang buksan ni Adrian ang pinto ng ref, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Sa ibabaw ng isang bote ng tubig, naroon ang kumikinang na perlas na kwintas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Paano? Paanong napunta yan dyan? Halos pabulong na tanong ni Doña Remedios. Puno ng pagkalito ang mukha. Imposibleng ako ang maglagay niyan dyan. Lumapit si Patricia kay Adrian at bumulong. Sapat lang ang lakas para marinig nilang lahat. Hon? Baka pagod lang si Mama. Lately. Don't worry too much. Ang mga salitang iyon, kahit puno ng lambing, ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa hangin. Nakita ni Liza ang pagbabago sa ekspresyon ni Adrian. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng mas malalim na agam-agam. Tumingin ito sa ina, hindi na bilang isang reyna ng tahanan, kundi bilang isang taong marahil ay kailangan na ng tulong. Inalalaya ni Adrian at Patricia ang Donya paupo sa kama. Dahan-dahan, bumalik sa normal ang lahat. Ngunit para kay Liza, may nabasag na sa loob ng mansyon. Isang bagay na hindi na maibabalik pa. Habang nagliligpit siya ng mga nagkalat na gamit, hindi niya maiwasang mapatingin sa salamin sa tapat ng pinto. Sakto namang papalabas na ng silid si Patricia sa likod ni Adrian. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata sa refleksyon at doon, nakita ni Liza ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, na pagngiti mula kay Patricia.
Hindi ito isang ngiti ng ginhawa o saya. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Sigurado ka ba talaga, Patricia? Isang espesyalista agad. Nasa loob sila ng pribadong sasakyan ni Adrian. Pauwi mula sa isang hapunan, kasama ang mga kasosyo sa negosyo. Ang kaninang masayang gabi ay nabahira ng pag-aalala nang muling tanungin ni Adrian ang tungkol sa kalusugan ng kanyang ina. Hinawakan ni Patricia ang kamay niya. Marahan itong pinisil. Ang mga daliri nito ay malambot. Ang pagkakahawak ay puno ng pangunawa. Hon, hindi naman sa tinataranta kita, malumanay niyang sabi. Pero base sa kwento ng kaibigan ko, ganyan na ganyan din nagsimula ang mama niya. Sa mga maliliit na pagkalimot, hanggang sa isang araw, hindi na niya nakilala ang sarili niyang mga anak. Ang bawat salita ni Patricia ay tila isang malumanay na suntok sa puso ni Adrian. Nakikita niya sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang ina. Malakas at matatag, na unti-unting naglalaho. Ayoko lang umabot sa ganoong punto, Adrian. Mahal ko si tita. Gusto ko lang makasiguro na naaalagaan natin siya ng tama. Tumango si Adrian, ang isip ay gulong-gulo. Mahal niya si Patricia. Humahanga siya sa busilak nitong puso at sa pagmamalasakit nito sa kanyang ina. Simula nang dumating ito sa buhay niya, gumaan ang lahat. Ito ang perpektong magiging asawa, ang perpektong magiging ina ng kanyang mga anak. Pero sa kaibuturan niya, may isang maliit na tinig na nagsasabing, hindi pa ganoon kalala ang sitwasyon. Baka stress lang talaga. Baka pagod. Kinabukasan, ang pag-aalinlangang iyon ay biglang naglaho. Maagang umalis si Adrian papunta sa opisina. Ngunit kinailangan niyang bumalik dahil naiwan niya ang kanyang laptop. Pagpasok niya sa bahay, naririnig niya ang nagtataas na boses ng kanyang ina mula sa sala. Anong sinasabi mong kanselado? Ngayon ang araw ng meeting natin. Bakit walang nagsabi sa akin? Sigaw ni Doña Remedios sa telepono. Imposible! Nakasulat sa agenda ko. Nadatnan niya ang kanyang ina na galit, hawak ang telepono habang sa kabilang linya ay pilit siyang pinapakalma ng kaibigan nitong si Doña Elvira. Anong nangyayari dito, ma? Tanong ni Adrian. Humarap sa kanya si Doña Remedios. Ang muka ay namumula sa hiya at inis. Ang mga kaibigan ko, 1 linggo na daw palang kanselado ang charity meeting namin. Bakit ngayon ko lang nalaman? Pinagmukha nila akong tanga. Sa likod ni Doña Remedios, lumitaw si Liza. May dalang isang baso ng tubig. Senyora, kahapon po ay sinabi sa inyo ni Ma'am Patricia na tumawag si Doña Elvira para sabihing hindi tuloy ang pagkikita ninyo. Sinabi niyo pa nga po na, salamat sa paalala, Hija. Tiningnan ni Doña Remedios si Liza na para bang ito ay nagsasalita ng ibang lengguwahe. Pinagsasabi mo, walang sinasabing ganyan sa akin si Patricia. Sa eksaktong sandaling iyon, bumaba ng hagdan si Patricia, suot ang isang eleganteng puting bestida. Ang mukha niya ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Tita, Adrian, may problema po ba? Patricia, totoo bang sinabi mo kay Mama kahapon na kanselado ang meeting niya? Diretsong tanong ni Adrian. Malungkot na tumango si Patricia. Lumapit siya sa matanda at marahang hinawakan ang braso nito. Opo, tita. Kahapon po ng umaga. Baka po sa sobrang dami ninyong iniisip, nakaligtaan niyo lang po. Ang bawat salita ni Patricia ay mahinahon, ngunit para kay Adrian, malinaw ang lahat. Isa na namang patunay, isa na namang piraso ng ebidensya na nagpapatibay sa kanyang mga kinatatakutan. Liza, siguro naman naiintindihan mo na. Biglang sabi ni Patricia, ang boses ay may bahid ng awtoridad na ikinagulat ni Adrian. Huwag mo nang dagdagan ang stress ng senyora. Ito ay isang usaping medikal na hindi mo mauunawaan. Napayuko si Liza. Walang nagawa kundi ang tumahimik. Naramdaman ni Adrian ang isang kurot ng awa para sa katulong, ngunit mas nangingibabaw ang takot para sa kanyang ina.
Gabi na nang muli nilang mapag-usapan ang bagay na yon. Nakaupo sila sa veranda, tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin. Nakita ni Adrian ang kanyang ina na natutulog sa silya nito sa loob ng sala. Payapa ang mukha, ngunit sa isip ni Adrian, ang kapayapaang iyon ay isang senyales ng pag-urong. Unti-unti, ang babaeng humubog sa kanyang pagkatao ay nawawala sa harap niya. Mahal, ayokong maging pabigat sa'yo. Muling nagsalita si Patricia. Ang boses ay halos pabulong. Pero may kaibigan ng tita ko na doktor. Si Dr. Alcaraz. Isa siya sa mga pinakamagaling na neurologist sa bansa. Kinuha ni Patricia ang kanyang bag at mula roon ay inilabas ang isang maliit na card. Inabot niya ito kay Adrian. Ricardo Alcaraz, MD Neurologist. Nakatitig si Adrian sa pangalan. Ito na marahil ang sagot. Ang solusyon. Gusto ko lang makatulong, dagdag ni Patricia. At sa pagkakataong ito, may isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ginagawa ko ito dahil mahal na mahal kita, Adrian. At dahil nag-aalala talaga ako para kay Mama. Kinuha ni Adrian ang card. Ang bigat ng papel ay parang bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Tumingin siya kay Patricia. Maganda, mabait at puno ng pagmamahal. Paano siya magdududa sa isang anghel na tulad nito? Hinawakan niya ang card ng mahigpit. Ito na ang tamang gawin. Para sa kanyang ina. Para sa kanilang kinabukasan. May kakaibang ritual si Patricia tuwing gabi. Ito ang napansin ni Liza sa loob ng nakalipas na 2 linggo. Matapos ang hapunan, habang nagkakape ang mag-ina sa sala, laging si Patricia mismo ang nagtitimpla ng herbal tea para kay Doña Remedios. Pamparelax po ito, tita. Palagi niyang sinasabi, kasama ng isang matamis na ngiti, para maging mahimbing ang tulog ninyo. Sa una, hindi ito pinansin ni Liza, ngunit hindi nagtagal, napuna niya ang isang nakakabahalang padraw. Sa tuwing iinumin ni Doña Remedios ang TES-AA, tila mas lumalalim ang pagkalito nito. May mga gabing bigla na lang itong magtatanong kung nasaan ang yumaong asawa o di kaya'y hahanapin ang mga alagang aso nilang matagal nang patay. Ang dating matalas na pag-iisip ng Donya ay unti-unting nagiging malabo, parang isang lumang litrato na binubura ng panahon. Isang gabi, habang naghahanda si Liza ng merienda sa kusina, narinig niya ang boses ni Patricia mula sa pantry. Dahan-dahan siyang lumapit, sapat lang para marinig ang usapan nang hindi siya napapansin. May kausap si Patricia sa cellphone. Oo, malapit na. Kaunting panahon na lang. Mahina ngunit madiin ang boses nito. Effective ang mga pinadala mo. Siguraduhin mo lang na walang magiging aberya sa susunod na hakbang. May sandaling katahimikan. Huwag kang mag-alala sa bayad. Doblehin ko pa kapag nakuha ko na ang gusto ko. Basta siguraduhin mong susunod ka sa plano. Isang pagkakamali mo lang, pareho tayong babagsak. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Liza. Parang may isang malamig na kamay ang humigpit sa kanyang puso. Hindi niya naintindihan ang buong konteksto, pero sapat na ang kanyang narinig para kumpirmahin ang matagal na niyang hinala. Hindi ito sakit, hindi ito katandaan. Ito ay isang plano. Kinabukasan, maagang nagising si Liza bago pa man sumikat ang araw. Alam niyang ito ang pagkakataon niya. Tuwing Miyerkules, sabay na umaalis sina Adrian at Patricia para sa kanilang lingguhang board meeting breakfast. Si Doña Remedios naman ay mahimbing pang natutulog. Dala ang isang maliit na plastic bag, pumasok siya sa silid ni Patricia. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit buo ang kanyang loob. Una niyang tiningnan ang basurahan, puro mga resibo, tissue at balat ng candy. Walang kahina-hinala. Sunod niyang binuksan ang drawer sa tabi ng kama, mga libro, lotion at iba pang personal na gamit. Nagsimula na siyang kabahan. Paano kung nagkamali lang siya ng dinig? Paano kung pinapangunahan lang siya
ng kanyang imahinasyon. Huminga siya ng malalim at lumuhod para silipin ang ilalim ng kama. Madilim. Ginamit niya ang ilaw mula sa kanyang cellphone at doon, sa pinakasulok, nakita niya ito. Isang maliit na silver foil packet. Walang anumang tatak o pangalan. Maingat niya itong kinuha. Nang buksan niya, nakita niya ang kaunting natirang pulbos sa loob. Amoy dahon, ngunit may kakaibang tapang na hindi pamilyar sa kanya. Ito na yon. Alam niya, isinilid niya ang pakete sa kanyang bulsa. Aalis na sana siya nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon sa ibabaw ng study table ni Patricia. Isang planner, nakabukas sa petsa ng araw na yon at may nakasulat sa isang maliit na parisukat, isang pangalan at isang numero ng telepono. Dr. Alcaraz, confirm appointment, 4 p.m. Dr. Alcaraz. Ito ang pangalan sa business card na ibinigay ni Patricia kay Sir Adrian. Isang masamang premonisyon ang biglang bumalot sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at kinuhanan ng litrato ang pahina ng planner. Paglabas niya ng silid, tila nag-iba ang pagtingin niya sa buong mansyon. Ang dating ligtas at marangyang tahanan ay naging isang hawla, isang entablado para sa isang napakasamang dula. At si Doña Remedios, ang bida na walang kamalay-malay, sa kanyang sinasapit. Hawak niya sa nanginginig na kamay ang pakete. Ang ebidensya, hindi na ito simpleng hinala. Hindi na ito basta pag-aalala. Ito ay isang digmaan na kailangan niyang labanan. Para kay Doña Remedios, para sa pangako niya sa kanyang lola. Kahit mag-isa, hindi ipinanganak si Patricia na may pilak na kutsara sa bibig. Ang kanyang unang mga alaala ay amoy putik, kalawang at gutom. Lumaki siya sa isang barong-barong sa gilid ng estero kung saan ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para mabuhay. Ang kanyang ama ay isang lasenggo na walang ginawa, kundi saktan ang kanyang ina. Ang kanyang ina naman ay isang babaeng pagod na sa kahirapan, na ang tanging pangarap ay ang makatakas. Ganda lang ang puhunan natin, anak. Paulit-ulit na bulong nito sa kanya habang sinusuklayan ang kanyang mahabang buhok. Gamitin mo yan. Huwag kang papayag na matulad sa akin. At ginamit niya nga ito. Sa edad na 16, natututunan niyang nanggitian ang mga lalaking may pera. Sa edad na 18, nilisan niya ang estero at hindi na lumingon pa. Ang bawat lalaking dumaan sa buhay niya ay isang baitang paakyat, isang stepping stone palayo sa impyernong kanyang pinanggalingan. Ang isa sa mga baitang na yon ay si Ricardo Alcaraz. Nakilala niya si Ricardo noong ito ay isa pa lamang medical resident, isang binatang puno ng pangarap, matalino, at nabighani sa kanyang kagandahan. Minahal siya ni Ricardo ng buong puso, ibinigay nito ang lahat. Pero hindi sapat si Ricardo. Ang pangarap nito ay simple lang, isang maliit na klinika, isang simpleng pamilya. Ang pangarap ni Patricia ay mas mataas pa sa mga bituin. Kaya nang makilala niya si Adrian Del Rosario sa isang art exhibit, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang hari. Isang tagapagmana, isang tiket papunta sa paraiso. Walang paalam niyang iniwan si Ricardo. Tinapos niya ang lahat sa isang text message at hinarang ang numero nito. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Isa na lamang siyang anino ng kahapon. Ngunit ang kahapon ay may ugaling magparamdam. Hindi ko inaasahan na tatawagan mo pa ako, Pat. Nasa loob sila ng isang madilim at halos walang taong coffee shop. Pinili ni Patricia ang lugar. Malayo sa mata ng mga kakilala. Tumingin siya kay Ricardo. Malaki ang ipinagbago nito. May mga guhit na ng pagod sa mukha nito at ang dating ningning sa mga mata ay napalitan ng kapaguran. Ngunit sa ilalim niyon, nakita pa rin ni Patricia ang lalaking minsan niyang pinaikot sa kanyang mga palad. "Kumusta ka na, Rick?" Malamig niyang tanong. Ang boses na minsan ay kinahumalingan nito. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ricardo.
Huwag mo akong daanin sa ganyan, Patricia. Kilala kita. May kailangan ka. Ngumiti si Patricia. Inilapag niya ang kanyang tasa ng kape. Diretsahan akong ganoon. Kailangan ko ang tulong mo. Ikinuwento niya ang kanyang plano. Ang tungkol kay Doña Remedios. Ang tungkol sa diagnosis na kailangan niya. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ricardo. Mula sa pagtataka, papunta sa pagkasuklam. Nababaliw ka na ba? Mariing sabi ni Ricardo. Hindi ko gagawin yan. Papatanggalan mo ako ng lisensya. Ipapahamak mo ang buong buhay ko. Ang buhay na tinulong kong buuin. Ganti ni Patricia, ang lambing sa kanyang boses ay biglang naglaho at napalitan ng yelo. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba ang kaso ng isang matandang lalaki? 5 taon na ang nakalipas? Yung namatay dahil sa maling gamot na ibinigay mo? Ang kulay sa mukha ni Ricardo ay biglang nawala. Tila nakakita siya ng multo. Paano? Paano mo nalaman yan? Alam ko ang lahat, Rick. Alam kong pinalabas ninyong atake sa puso ang dahilan. Pero ang totoo, allergic ang pasyente sa gamot na inireseta mo. Isang maling desisyon na pilit mong ibinaon sa limot. Lumapit si Patricia. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula kay Ricardo. Alam ko rin na hanggang ngayon, binibigyan mo pa rin ng pera ang pamilya niya para manahimik sila. Nanginginig na napasandal si Ricardo sa kanyang upuan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Patriciang minahal niya. Isa na itong demonyo na may mukha ng anghel. Anong gusto mo? Tanong niya. Ang boses ay basag. Simple lang. Gagawin mo ang sinabi ko, sabi ni Patricia habang inaayos ang kanyang buhok. Magbibigay ka ng diagnosis at pagkatapos nito, bibigyan kita ng sapat na pera para tuluyan mo ng mabura ang anino ng kahapon mo. Pera para sa pamilya ng matanda. Pera para makakapagsimula ka sa ibang bansa. Pera para hindi ka na muling matakot. Ito ay isang alok at isang banta. Isang lason na nakabalot sa ginto. Tutulungan mo ako, Rick, sabi ni Patricia. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong na walang sino mang makakatanggi. O sabay tayong lulubog. Walang nagawa si Ricardo, kundi ang tumango. Ang mukha ay puting-puti sa takot at pagkatalo. Ano ang kailangan kong gawin? Ngumiti si Patricia. Isang tunay na ngiti sa wakas. Ang nangiti ng isang ahas na malapit ng manuklaw. Gabi. Ang buong mansyon ay nababalot na sa katahimikan, ngunit ang isip ni Liza ay gising na gising. Nasa loob siya ng kanyang maliit na kwarto, sa servants' quarters, sa ibabaw ng kanyang kama, ay nakakalat ang mga bunga ng kanyang lihim na investigasyon. Ang silver foil packet na nakuha niya sa silid ni Patricia, at ang cellphone kung saan nakatago ang litrato ng planner. Hindi siya mapakali. Alam niyang may hawak siyang mga piraso ng isang malaking puzzle, ngunit hindi niya alam kung paano ito buuin. Binuksan niya muli ang kanyang cellphone at tinitigan ang pangalan, Dr. Alcaraz. Nag-type siya sa search engine. Herbal na pampakalma. Libo-libong resulta ang lumabas. Isa-isa niyang binasa ang mga artikulo. Hinahanap ang anumang pwedeng maging koneksyon sa pulbos na hawak niya. Pagkalipas ng halos 1 oras, isang artikulo ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang blog ng isang botanist tungkol sa mga lesser-known na halamang gamot. Isang partikular na uri ng halaman na kung tawagin ay amnesia vine sa lokal na dialekto. Ang katas nito, kapag pinatuyo at ginawang pulbos, ay mabisang pampakalma sa maliliit na dosis. Ngunit sa paulit-ulit at malaking dosis, meron itong side effect na pansamantalang pagkawala ng memorya at pagkalito. Madalas itong nagagamit sa masasamang gawain dahil wala itong partikular na amoy o lasa kapag inihalo sa inumin. Napatakip si Liza sa kanyang bibig, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang bawat salita sa artikulo ay tumutugma sa mga nangyayari kay Doña Remedios.
ang pagiging makakalimutin, ang biglaang pagkalito, at ang tsaa. Ang tsaa na laging tinitimpla ni Patricia. Sunod, hinanap niya ang pangalan ng doktor. Dr. Ricardo Alcaraz, neurologist. Lumabas agad ang profile nito mula sa isang kilalang ospital, isang propesyonal na litrato, isang mahabang listahan ng mga credential. Mukha siyang kagalang-galang, imposibleng masangkot sa isang krimen. Ngunit hindi sumuko si Liza. Sinubukan niyang hanapin ang pangalan nito sa social media. Unang lumabas ang opisyal na page nito bilang doktor. Puro mga medical facts at schedule ng kanyang klinika. Walang personal. Sinubukan niyang muli. Ricardo Alcaraz. At doon, sa pinakailalim ng search results, nakita niya ang isang lumang, halos hindi na aktibong account. Ang profile picture ay isang binatang Ricardo. Kuha maraming taon na ang nakalipas. Kinakabahan, pinindot niya ang photos. Karamihan ay mga larawan ng paglalakbay at mga kasama sa ospital nung resident pa ito. Scroll pa sana niya pababa nang may isang seksyon na nakakuha ng kanyang pansin. Photos of Ricardo Alcaraz. Mga litratong nakatag sa kanya. Binuksan niya ito. Mga lumang litrato mula sa mga kaibigan. Mga group pictures sa mga party. At sa gitna ng lahat ng yon, natigilan si Liza. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makahinga. Isang litrato mula sa isang birthday party. 7 taon na ang nakalipas. Nakatayo sa gitna si Ricardo Alcaraz. At sa tabi nito, nakayakap ng mahigpit sa kanyang baywang, ay isang nakangiting Patricia. Mas bata, medyo iba ang ayos ng buhok, pero walang duda. Siya iyon. Sila iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buo niyang pagkatao. Ang doktor na magbibigay ng independent diagnosis kay Doña Remedios ay ang dating kasintahan ni Patricia. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang plano, ang herbal na pulbos, ang pekeng pag-aalala, ang doktor. Ito ay isang perpektong sabuatan. Bigla, nakarinig siya ng ugong ng sasakyan sa labas. Sumilip siya sa bintana na nakatutok sa madilim na bahagi ng hardin sa likod ng mansyon. Isang itim na kotse ang huminto sa labas ng gate. Maya-maya, lumabas si Patricia mula sa likurang pinto. Maingat, palihim. Lumapit siya sa gate. Bumaba mula sa sasakyan ng isang lalaki. Kahit malayo at madilim, kilala ni Liza ang tindig ng lalaki mula sa mga litratong katitingin niya lang. Si Dr. Ricardo Alcaraz. Nakita niya, sa liwanag ng buwan, na may iniabot na isang makapal na brown envelope. Si Patricia sa doktor. Mabilis itong kinuha ng lalaki. At pagkatapos, ay may sinabi ito na hindi marinig ni Liza. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik na ang doktor sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Si Patricia naman ay pumasok na pabalik sa mansyon na para bang walang nangyari. Napasandal si Liza sa pader. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi na ito hinala. Ito ay katotohanan. Isang katotohanang nakakatakot. At siya lang, sa buong mundo, ang nakakaalam nito. Kinabukasan, dala-dala ni Liza ang bigat ng katotohanan sa bawat kilos niya. Ang bawat ngiti ni Patricia ay parang isang sampal. Ang bawat pag-aalala ni Adrian ay parang isang patalim sa kanyang puso. Paano niya sasabihin ang lahat? Sino ang maniniwala sa isang katulong na tulad niya? Naghahanap siya ng tiyempo. Hapon na nang makita niyang mag-isang nagbabasa ng papeles si Adrian sa library. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang loob, at dahan-dahang kumatok. Sir Adrian? Nag-angat ng tingin si Adrian mula sa kanyang mga binabasa. Oh, Liza! Ikaw pala. May kailangan ka? Sir, pwede po ba kayong makausap saglit? Importante po. Sabi niya. Pilit na iwinawaksi ang panginginig sa kanyang boses. Kumunot ang noo ni Adrian, ngunit isinara nito ang folder na hawak.
Sige, maupo ka. Umupo si Liza sa silyang nasa tapat ng malaking mesa ni Adrian. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na iimbestigahan. Ano yon? Sir, tungkol po ito kay Senyora Remedios. Panimulan niya. At sa tsaa na ipinapainom sa kanya ni Ma'am Patricia. Ang pagiging kalmado sa mukha ni Adrian ay biglang naglaho. Anong tungkol sa tsa? Sir, napansin ko po na sa tuwing iinumin niya iyon, mas lumalala ang pagkalimot niya. Sir Adrian, baka po hindi sakit ang dahilan. Baka po may... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Anong gusto mong palabasin, Liza? Na nilalason ni Patricia ang sarili kong ina? Malamig at matalas ang tono ni Adrian. May babala. Hindi po sa ganoon, sir. Ang gusto ko lang po sanang sabihin, mag-ingat po kayo. Maging mapanuri po sana kayo sa lahat ng... Liza! Tama na. Ang boses na yon ay hindi galing kay Adrian. Sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo doon si Patricia. Ang mukha ay hindi maipinta. At sa kanyang mga mata, may namumuong mga luha. Narinig ko ang lahat. Sabi niya, ang boses ay basag at nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Ang bawat hakbang ay tila mabigat. Adrian, patawarin mo ako. Sabi niya habang tuluyan ang bumuhos ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang sarili na para bang sobrang nasasaktan. Kasalanan ko ito. Dapat pala hindi na ako naging masyadong mapagmalasakit. Patricia, anong ibig mong sabihin? Nag-aalalang tanong ni Adrian, agad na tumayo para alalayan ang nobya. Humarap si Patricia kay Liza. Ang mukha ay puno ng pighati. Liza, bakit? Anong nagawa ko sa'yo? Dahil ba hindi kita napahiram ng pera nung nakaraang linggo? Kaya mo ito ginagawa sa akin? Natigilan si Liza. Ano pong pera? Wala po akong hinihiram sa inyo. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Adrian. Ang atensyon nito ay na kay Patricia na. Anong pera hon? Nagpatulong kasi siya, Adrian. May sakit daw ang kapatid niya sa probinsya. Malaki ang kailangan niya. Patuloy ni Patricia sa kanyang pag-iyak. Pero alam mo namang mahigpit ang budget ko ngayon dahil sa paghahanda sa kasal. Sinabi ko sa kanya na pasensya na. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi ko alam na sisiraan niya ako sa'yo para lang makaganti. Ang bawat salita ay isang perpektong pag-arte. Bawat hikbi ay kalkulado. Sinungaling ka! Hindi na napigilan ni Liza. Hindi totoo yan. Tama na. Ang sigaw ni Adrian ay umaling-awngaw sa buong library. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagkabigo. Ngunit ang galit na yon ay hindi para kay Patricia, para kay Liza. Tumingin siya kay Liza, ang mga mata ay nanlilisik. Hindi ko akalain na kaya mong gumawa ng ganitong kasinungalingan. Pagkatapos ng lahat ng kabutihan namin sa'yo, dahil lang sa pera? Sir, hindi po totoo. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Liza, ang luha ay tumutulo na rin sa kanyang mga pisngi. Ngunit si Adrian ay napuno na ng galit na binulag ng pagmamahal. Ang nakikita niya lang ay ang kanyang umiiyak na nobya at ang katulong na sa tingin niya ay isang ahas. Lumabas ka, mariin niyang sabi. Pero sir, sinabi kong lumabas ka na. Ulit niya, mas malakas. At mula ngayon, Liza, tandaan mo kung nasaan ka. Isa ka lang katulong sa bahay na ito. Huwag na huwag mo nang pakikialaman ang pamilya ko. Maliwanag. Ang mga salita ni Adrian ay mas masakit pa sa sampal. Tila piniga ang puso ni Liza hanggang sa madurog. Nakatayo siya doon, basang-basa sa luha, habang si Adrian ay abala sa pagpapakalma kay Patricia. Wala siyang nagawa kundi ang tumalikod. Habang naglalakad siya papalayo, narinig niya ang bulong ni Patricia kay Adrian. Hayaan mo na, mahal. Siguro ay desperada lang talaga siya. At sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang makalayo, sumulyap siya pabalik. Nakita niya si Patricia
Nakasubsob ang mukha sa dibdib ni Adrian, ngunit ang mga mata nitong nakatingin sa direksyon niya ay hindi na umiiyak. Ang mga yon ay nanunuya, malamig, at puno ng tagumpay. Ramdam ni Patricia na malapit na ang tagumpay. Isang huling tulak na lang, isang huling pag-arte, at ang lahat ng pinaghirapan niya ay mapapasa kanya na. Kailangan niya ng isang grand finale, isang eksenang hindi malilimutan ni Adrian, isang eksenang tuluyang magwawasak sa anumang natitirang pag-aalinlangan sa isip nito. At ang pagkakataon ay dumating kinagabihan. "Tita, huwag po ninyong kalimutan ang gamot ninyo," sabi niya, habang iniaabot ang isang tableta at isang baso ng tubig kay Doña Remedios. Pero ang tsaa na kasunod noon ang tunay na sandata. Ngayong gabi, dinoblehan niya ang dosis ng pulbos na galing sa Amnesia Vine, sapat para magdulot ng isang matinding episode ng pagkalito. Nasa sala silang tatlo. Si Adrian ay nagbabasa ng libro, habang si Doña Remedios naman ay nanonood ng lumang pelikula. Inobserbahan ni Patricia ang bawat paglagok ng matanda sa tsa. 20 minuto. Iyon lang ang kailangan niyang hintayin. "Ernesto, ikaw ba yan, mahal ko?" Biglang nagsalita si Doña Remedios. Ang mga mata nito ay nakatitig kay Adrian, ngunit ang pagtingin nito ay tila tumatagos, naghahanap ng isang taong matagal nang wala. Si Don Ernesto del Rosario, ang yumaong asawa ng Donya, ay 10 taon nang pumanaw. Binitawan ni Adrian ang kanyang libro. "Ma, ako po ito, si Adrian." Ngunit umiling si Doña Remedios, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Huwag ka nang magbiro, Ernesto. Namiss kita. Saan ka ba galing?" Tumayo ang matanda at lumapit kay Adrian. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal para sa isang multo ng nakaraan. "Ang tagal mong nawala. Akala ko, hindi ka na babalik." Ang dugo sa katawan ni Adrian ay tila nagyelo. Ang pinakamatindi niyang kinatatakutan ay nagaganap mismo sa harap niya. Ang kanyang ina, ang pinakamatalinong babaeng kilala niya, ay hindi na siya nakikilala. "Ma, please." Pakiusap ni Adrian, ang boses ay basag. Hinawakan niya ang mga kamay ng ina. Malamig ang mga ito. "Ako po si Adrian, ang anak ninyo." Ang pagkalito sa mukha ni Doña Remedios ay napalitan ng takot. Bigla nitong binawi ang mga kamay. "Sino ka? Nasaan si Ernesto? Anong ginagawa mo sa bahay ko?" "Tita, ako po ito, si Patricia." Sabat ni Patricia, ang boses ay puno ng perpektong pag-aalala. Ngunit ang reaksyon ni Doña Remedios ay mas malala pa. Tiningnan siya nito na para bang isa siyang estranghero. "Huwag kang lalapit sa akin. Tulong! May mga magnanakaw sa bahay ko." Napasigaw ang matanda. Isang sigaw na puno ng purong takot. At sa isang iglap, si Adrian ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay nawala. Napaluhod siya sa sahig. Yakap-yakap ang ina na patuloy na nagpupumiglas. Tama na po, Mama." Hikbi niya. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Patricia ang kanyang cellphone. "Tatawagan ko na si Dr. Alcaraz," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Kailangan na natin ng tulong, Adrian. Ngayon na." Wala pang 1 oras, dumating si Dr. Alcaraz. Dala ang kanyang itim na medical bag. Mahinahon, propesyonal. Pinasok niya si Doña Remedios sa silid nito. Si Adrian at Patricia ay naiwan sa labas, naghihintay. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. Paglabas ng doktor, ang mukha nito ay seryoso at puno ng lungkot. "I'm so sorry, Adrian," sabi niya, habang inaayos ang kanyang salamin. "Malala na ang lagay niya. This is a severe case of dementia, possibly Alzheimer's. Ang episode na nangyari kanina. It will only get worse and more frequent." Umiling si Adrian. Ayaw tanggapin ang naririnig. Walang lunas, Doc?" Umiling din si Dr. Alcaraz.
Wala pa sa ngayon. Ang pinakamabuting magagawa natin ay ang bigyan siya ng tamang pangangalaga. Isang lugar kung saan may mga eksperto na magbabantay sa kanya 24/7 para sa kanyang kaligtasan. Mula sa kanyang briefcase, inilabas ng doktor ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ito ang mga papeles para sa The Sanctuary, sabi niya. Isa ito sa mga pinakamagaling na care facilities sa bansa. I already made a call. May bakante silang kwarto para sa kanya. Inilapag niya ang folder sa mesa sa harap ni Adrian. Isang admission form, isang medical consent, isang waiver. Ang bawat papel ay tila isang hatol. Isang sentensya para sa kanyang ina. Tumingin si Adrian kay Patricia. Ang mga mata ay puno ng luha at paghahanap ng kasagutan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ito ang tama, mahal. Bulong nito sa kanyang tenga. Para kay tita, para sa kapakanan niya. Mahal natin siya, kaya kailangan nating gawin ito. Tumingin si Adrian sa pinto ng silid ng kanyang ina. Pagkatapos ay sa mga papeles sa mesa. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay durog na durog. Kinuha niya ang ballpen. Sa bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya, pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang kaluluwa na namamatay. Pinirmahan niya ang mga papeles, ang pagsuko, ang pagtanggap, ang huling pirma. Pagtapos pirmahan ang mga papeles, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Si Adrian ay nakaupo sa sala, nakatulala, hawak ang kopya ng mga dokumentong magpapatapon sa sarili niyang ina. Si Patricia ay nasa tabi niya, marahang hinahaplos ang kanyang likod. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Adrian. Ang mga mata nito ay nakamasid sa bawat sulok ng bahay. Isang reyna na sinusukat ang kanyang bagong kaharian. Nakita ni Liza ang lahat mula sa pasilyo. Nakita niya ang pagpirma. Narinig niya ang hatol. At pakiramdam niya, siya man ay hinatulan na rin. Natalo siya. Sa gitna ng pagdadalamhati ni Adrian, bumulong si Patricia. Hon, I know this is a bad time, pero kailangan nating pag-usapan si Liza. Tumingin si Adrian sa kanya. Ang mga mata ay walang buhay. Hindi nakakatulong ang presensya niya dito. Patuloy ni Patricia. Dinadagdagan niya lang ang stress ni tita. Ang mga akusasyon niya kanina, ayokong isipin, pero baka iyon pa nga ang nag-trigger sa episode ni tita. Kailangan ni mama ng kapayapaan, Adrian. Kailangan niya ng tahimik na kapaligiran. Ang bawat salita ay isang patak ng lason, maingat na inihuhulog sa sugatan ng isip ni Adrian. At tumalab ito. Ang sakit na nararamdaman ni Adrian ay naghahanap ng mapagbubuntunan, isang bagay na madaling sisihin. Tumayo siya at nilapitan si Liza. Ang mukha niya ay isang maskara ng pighati at galit. Liza, ang boses niya ay malamig, walang emosyon. Mag-empake ka na. Napatitig si Liza sa kanya, hindi makapaniwala. Po, sir? Ayoko nang ulitin pa, sabi ni Adrian, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Bukas ng umaga, kasabay ng pagdating ng ambulansya para kay mama, gusto ko wala ka na rin dito. Pero Sir Adrian, wala po akong kasalanan. Pagmamakaawa ni Liza, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Nakikiusap po ako, pakinggan niyo po ako. Tapos na tayong mag-usap, putol niya. Kung may utang na loob ka pa sa pamilyang ito, umalis ka na lang ng tahimik. Ito ang pinakamabuting magagawa mo para sa mama. Tumalikod si Adrian. Hindi na hinintay pa ang kanyang sagot. Sa likod niya, nakita ni Liza si Patricia. At sa pagkakataong ito, hindi na nito itinago ang nangiti. Isang ngiti ng absolutong tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, tapos ka na. Parang isang zombie na naglakad si Liza papunta sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay tila may pabigat na 1,000 kilo.
Pagpasok niya sa maliit na silid, doon lamang bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng walang tunog. Isang pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Iyak para sa kanyang sarili. Iyak para kay Doña Remedios. At iyak para sa pangakong nabigo siyang tuparin. "Patawarin mo ako, Lola," bulong niya sa hangin. "Sinubukan ko po, pero wala akong lakas. Wala akong boses." Nagsimula siyang mag-impake. Ang iilang damit, ang lumang litrato niya, kasama ang kanyang lola. Ang lahat ng pag-aari niya ay kasya sa isang maliit na bag. Nang ililipat na niya ang mga gamit sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa, bigla niyang natabig ang isang bagay. Isang tablet. Ang tablet ni Patricia. Naiwan nito kanina sa kusina. Kinuha niya ito para isauli sana. Ngunit sa dami ng nangyari, ay nakalimutan na niya. Nahulog ito sa sahig. Mabuti na lang at hindi nabasag. Pinulot ito ni Liza. At sa pagpindot niya ng power button para tingnan kung may sira, umilaw ang screen. Wala itong password. At sa gitna ng screen, may isang notification. Isang bagong email mula kay ralcarazm.mail.com. Subject, payment. At sa ilalim nito, ang isang linya ng preview na sapat na para pigilin ang paghinga ni Liza. "Ang buong kabayaran sa account ko pagkasakay ng matanda. Huwag kang magkakamali, Pat." Paulit-ulit na binasa ni Liza ang mga salita. Ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Ang pagtangis ay napalitan. Ang kawalan ng pag-asa ay nagbago. Sa loob ng kanyang dibdib, isang maliit na baga ng natalong laban ang muling nagliyab. Hindi pa tapos ang lahat. Hinawakan niya ng mahigpit ang tablet. Ito na ang kanyang huling baraha. Ang kanyang tanging pag-asa. Ang umaga ay dumating na may kasamang kakaibang bigat. Ang sikat ng araw ay tila walang init. At ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Del Rosario ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Sa labas, isang puting ambulansya mula sa The Sanctuary ang huminto sa tapat ng malaking gate. Ang dalawang unipormadong attendant ay bumaba. Dala ang isang stretcher. Nasa sala si Adrian. Inaalo ang kanyang ina na halatang nalilito sa mga nangyayari. Si Doña Remedios ay nakabihis na. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng takot at pagtatanong. "Saan tayo pupunta, anak?" tanong nito. Ang boses ay mahina. "May bisita ba tayo?" Bago pa man makasagot si Adrian, lumapit si Patricia, nakangiti ng pilit. "Magbabakasyon po kayo, tiba po kayo, tita? Sa isang napakagandang lugar kung saan makakapagpahinga kayo ng mabuti." Tiningnan ni Doña Remedios si Patricia at pagkatapos ay si Adrian. Tila may bahagi sa kanyang isip na nakakaalam na may mali, ngunit hindi niya ito matukoy. Ang pagbukas ng pinto at pagpasok ng mga attendant ang pumutol sa tensyon. "Good morning po. Nandito na po kami para kay Mrs. Remedios del Rosario." Parang martilyo na pumukpok sa dibdib ni Adrian ang mga salitang iyon. Ito na. Totoo na ito. "Sandali lang," sabi niya sa mga attendant. Ang boses ay paos. Humarap siya sa kanyang ina. Handa nang sabihin ang pinakamabigat na kasinungalingan sa buong buhay niya. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ang pumigil sa lahat. "Hihintayin niyo muna ako." Lahat sila ay napalingon sa grand staircase. Doon, dahan-dahang bumababa si Liza. Hawak niya sa isang kamay ang kanyang maliit na bag. At sa kabila, ang tablet ni Patricia. "Liza, anong ginagawa mo pa dito?" Malamig na tanong ni Adrian. "Di ba sinabi ko nang umalis ka na?" "Aalis na po ako, sir," sagot ni Liza. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon na hindi pa naririnig ni Adrian mula sa kanya. "Pero bago po ako umalis, may kailangan po kayong malaman." "Walang panahon para dyan," sigaw ni Patricia.
Ang pagkataranta ay nagsisimula nang gumuhit sa kanyang mukha. "Mga sir," baling niya sa mga attendant, "kunin niyo na po ang pasyente." Nagsimulang humakbang ang mga attendant papalapit kay Doña Remedios. Ngunit sa isang iglap, isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa ni Liza. Tumakbo siya at humarang sa daraanan ng mga ito, nakadipa ang mga braso. "Hindi niyo siya pwedeng kunin." "Liza!" sigaw ni Adrian, nagagalit na. "Guards! Palabasin niyo ang babaeng yan!" utos ni Patricia. Ngunit hindi natinag si Liza. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi dahil sa awa sa sarili, dahil sa katotohanan. "Sir Adrian, nakikiusap po ako. 1 minuto lang." Pagmamakaawa niya. "Kung pagkatapos nito ay maniniwala pa rin kayong baliw ang ina ninyo, ako na po mismo ang aalis at hindi na magpapakita kailanman." May kung anong sa kanyang boses, isang bigat, isang katapatan na nagpatigil kay Adrian. "Ano ba yan?" tanong niya, kahit labag sa kanyang loob. Hindi nagsalita si Liza. Itinaas niya ang tablet at iniabot ito kay Adrian. "Basahin niyo po, sir, ang pinakabagong email." Nag-aalangan. Kinuha ito ni Adrian. Tiningnan niya si Patricia. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi niya pa nakikita dati. "Huwag, Adrian. Pakana niya lang yan." Sigaw ni Patricia. Sinusubukang agawin ang tablet. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Adrian ay dumapo na sa screen. Binasa niya ang email. Minsan. 2 beses. Parang isang mabagal na pagguho ng lupa. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng mga nakaraang linggo ay nagsimulang gumuho. Ang mga kasinungalingan, ang pagmamanipula, ang tsa, ang doktor, ang pera. Ang kanyang mundo ay nabasag sa 1,000 piraso. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa tablet. Tumingin siya kay Liza sa mga luhang tahimik na dumadaloy sa pisngi nito. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ina na walang kamalay-malay sa lahat. At sa huli, tumingin siya kay Patricia. Ang magandang mukha na minahal niya ay isa na ngayong maskara ng isang halimaw. Isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng sobrang sakit, ng sobrang galit, ng sobrang pagsisisi. At kasunod noon, isang sigaw. Isang sigaw na yumanig sa buong mansyon. Isang sigaw na naglalaman ng lahat ng kanyang pagkakamali. Isang pangalan. Patricia. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng katotohanan na sumabog sa mansyon ng mga Del Rosario ay dahan-dahang napalitan ng isang payapang katahimikan. Si Patricia at ang kanyang kasabwat na si Dr. Alcaraz ay kapwa humaharap na sa batas. Ang bigat ng kanilang mga kasalanan, mula sa pamimeke ng dokumento hanggang sa tangkang pagpinsala, ay isang madilim na aninong susundan sila habang buhay. Sa loob ng mansyon, nagsisimula na ang paghilom. Si Doña Remedios, nang matigil ang pag-inom ng tsaa ni Patricia, ay unti-unting bumalik sa dati. Ang kanyang isip ay muling luminaw. Ang kanyang alaala ay muling nagbalik. Mayroon pa ring mga araw na nakakaramdam siya ng bahagyang pagkalito. Isang epekto ng lason na matagal din niyang ininom, ngunit ang lakas at talas ng kanyang pagkatao ay naroon pa rin. Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa relasyon niya kay Liza. Hindi na ito ay senyora at katulong. Sila na ay Tita Medi at Liza. "Huwag mo akong tawaging po o senyora Hiha," madalas sabihin ng matanda habang magkasama silang nag-aalaga ng mga halaman sa hardin. "Ang 1 taong nagligtas sa buhay at dignidad ko ay hindi isang tagasilbi. Pamilya ka." Para kay Liza, ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang kayamanan. Isang hapon, habang nagkakape sila sa veranda, nilapitan sila ni Adrian. Simula nang malaman ang katotohanan, naging tahimik at malayo si Adrian.
Tila binabagabag ng sarili niyang pagsisisi. Ngunit ngayon, may ibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng pagtanggap at kapatawaran. Tumayo siya sa harap ni Liza. Liza! Panimulan niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Alam kong paulit-ulit ko nang sinabi ito, pero gusto kong sabihin ulit. Patawarin mo ako. Napatawad ko na po kayo, Sir Adrian. Mahinang sagot ni Liza. Huwag mo akong tawaging Sir, sabi ni Adrian. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Adrian na lang. At hindi lang patawad ang gusto kong sabihin. Gusto kong magpasalamat. Tumingin si Adrian sa kanyang ina at pagkatapos ay bumalik kay Liza. Iniligtas mo si Mama. Iniligtas mo kaming lahat mula sa isang pagkakamaling habambuhay kong pagsisisihan. Naging bulag ako, Liza. Pinili kong maniwala sa magagandang salita sa halip na sa matatapat na gawa. Tinuruan mo ako ng isang leksyon na hinding-hindi ko malilimutan. Ang mga salitang iyon ang tuluyang naghilom sa anumang natitirang sakit sa puso ni Liza. Tumango siya. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Kinabukasan, isang maliit na pagtitipon ang naganap sa hardin ng mansyon. Ilang piling mamamahayag at mga kaibigan ng pamilya ang naroroon. Tumayo sa harap si Doña Remedios, sa tabi niya ay si Adrian. Ang kanyang tindig ay muling nagbalik sa dati, matatag, elegante, at puno ng kapangyarihan. Maraming salamat sa inyong pagdalo, panimula niya. Inimbitahan ko kayo ngayon hindi lang bilang mga kaibigan, kundi bilang mga saksi sa isang bagong simula. Ikinuwento niya, sa isang maingat at matalinghagang paraan, ang tungkol sa isang pagsubok na pinagdaanan ng kanilang pamilya. Isang pagsubok na nagmulat sa kanila sa kahalagahan ng tunay na pagmamalasakit, lalo na para sa mga nakatatanda. Dahil dito, pagpapatuloy niya ang boses ay tumatag. Ang pamilya del Rosario ay magtatayo ng isang pundasyon, isang community center na magbibigay ng libreng serbisyo, libangan, at aruga para sa mga senior citizens na nangangailangan. Isang bulungan ng paghanga ang kumalat sa mga panauhin. Ang sentrong ito ay tatawagin naming Puso ni Remedios Community Center, sabi niya, at sa pagkakataong ito, tumingin siya kay Liza na tahimik na nakatayo sa isang gilid. At nais kong ipakilala sa inyo, dagdag ni Doña Remedios, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang taong mamamahala sa proyektong ito kasama ko. Ang babaeng nagturo sa amin ng kahulugan ng tunay na katapatan. Halika dito, Hija. Iniabot ni Doña Remedios ang kanyang kamay kay Liza. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nag-aalangan, lumapit si Liza. Inalalayan siya ni Doña Remedios at ni Adrian para tumayo sa gitna nila. Siya si Liza, ang aking tagapagligtas, ang aking inspirasyon, at ang pinakabagong miyembro ng aming pamilya. Habang ang mga palakpak ay umuugong sa paligid, tumingin si Liza sa mga ngiti na Doña Remedios at Adrian. Naramdaman niya ang init ng pagtanggap, ang bigat ng respeto, at ang gaan ng pagmamahal. Naalala niya ang habilin ng kanyang lola. Huwag mong pababayaan. Gumiti si Liza, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kanyang puso. Hindi niya lang tinupad ang kanyang pangako. Higit pa roon, sa gitna ng kasinungalingan at kasakiman, natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang tunay na tahanan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pamilya del Rosario at ang katapangan ng isang babaeng nagpatunay na ang tunay na yaman ay nasa puso. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Ang bawat minuto na inilaan ninyo upang samahan sina Liza at ang pamilya del Rosario sa kanilang paglalakbay ay isang malaking karangalan para sa akin.
Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko po mapigilang madala sa mga pinagdaanan ng ating mga bida. Naging mission ko po na iparamdam sa inyo ang bawat tibok ng kanilang puso, ang kanilang mga takot, pag-asa at pag-ibig, sapagkat ang kwento nila ay maaring kwento rin ng bawat isa sa atin. Ito po ay isang paalala na sa mundong madalas ay puno ng pagkukunwari at kasakiman, ang tunay na katapatan at busilak na puso ay palaging mananaig. Isang paalala na pahalagahan natin ang ating mga nakatatanda, na ang kanilang karunungan ay isang kayamanang hindi matutumbasan ng anumang salapi. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit gaano kadilim ang kahapon, palaging mayroong bagong umaga na naghihintay. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? Sino ang karakter na pinakatumatak sa inyo? At ano ang aral na inyong napulot mula sa kanilang paglalakbay? Inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal hanggang sa ating susunod na kwento.